Narito ang isi Vian si Chuin ni Han Ho Sangting Philippines, Tagalog, Deo Erne Miyuku Welki Kavian. Adli Vian Sediti Vai Ndi Yan Lai Nanimuthan Danha, Ene Liran Kien La Du Ho La Nye, Pinoy Pride. Yan Nden Ni Ande Agay Tian Choin Ngan Cho Video True View Diram YouTube. Ian Sian Saudi ni Dung Markdown Dimay. Mga kababayan, may nangyaring isang bagay na talagang hindi ka panipaniwala. Ito ba talaga ang kultura ng pagkain sa Asya? Sa tingin ba ng mga taga-kanluran, ang pagkain natin ay pangkanto o laging second rate lang? Nagkakamali sila ng malaki. Ito ang unang pangungusap na lumabas sa bibig ng 78 anyos na dating editor-in-chief ng Michelin Guide na si Emile Pierre Giraud sa gitna ng maingay at sikat na Dampa Seafood Market sa Metro Manila. Mas nakatutok pa siya sa isda kaysa sa mga top-tier na Michelin 3-star chef sa Paris. Dahil sa isang dambuhalang bagyo sa Atlantic na pinakamalaki sa kasaysayan, napilitang isara ang lahat ng paliparan sa Europa. Kaya ang 12 pinakamataas na food critics ng French culinary world, na pauwi mula sa isang international expo sa New York, ay kinailangang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport, para sa kanilang kaligtasan. Alam niyo ba kung ano ang nangyari? Ang mga higante ng French culinary world, na buong buhay nilang pinaniwalaan na French cuisine ang pinaka-supreme na uri ng pagkain sa buong mundo, ay tumuntong sa lupa ng Pilipinas, at sa isang kagat lang. Literal silang nawalan ng imik. Mula sa unang pagkaing inihain sa eroplano, hanggang sa pagmasdan ang nakakabilib na galing ng mga lokal na kusinero natin, at ang walang kapantay na Filipino hospitality na naramdaman nila sa kainan, ang sabi mismo ni Emile Giraud, 50 taon na akong naghuhusga ng pagkain sa buong mundo. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaperpektong kultura ng pagkain. Dapat matuto ang France mula sa Pilipinas. Ang linyang ito mula kay M. Pierre Michaud, dating direktor ng Le Cordon Bleu Paris, ay literal na nyanig ang buong industriya ng fine dining sa France. Mga kababayan, ano nga ba ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit ang mga taong ito, na naniniwalang ang French food lang ang pinaka-elegante, ay biglang pinupuri ng wagas ang pagkain Pilipino? Laging minamaliit ng mga banyaga ang lutuin natin, pero sa pagkakataong ito, nakatikim sila ng matinding sampal ng realidad. Ngayon, pakinggan natin ang buong kwento mula sa international culinary journalist na si Maria Santos na sumama sa buong biyahe. Bago tayo magsimula, kung pwede i-like at mag-subscribe sa aming channel, malaking tulong ito para maipakita pa natin ang galing ng Pilipinas sa buong mundo. Hello sa inyong lahat! Ako po si Maria Santos, 18 taon na akong nagpapabalik-balik sa Pilipinas at France bilang isang international culinary journalist. Nag-aral ako sa prestihiyosong culinary school sa Paris at nagtrabaho sa head office ng Michelin. Kaya alam na alam ko ang kultura ng dalawang bansa. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, sumama ako bilang interpreter at journalist sa isang international culinary expo sa New York, kung saan ang mga pinakamataas na otoridad ng French cuisine ang mga hurado. Nandoon ang dating editor-in-chief ng Michelin Guide na si M. Pierre Giraud, 78 years old, ang pinuno ng Bordeaux Wine Council na si Jacques Bernard, 70, at ang presidente ng Escoffier Society. 12 silang lahat, average age na 71. Sila ang mga buhay na alamat ng French cuisine. Kalahating siglo na silang naghuhusga ng pagkain at nagdedesisyon kung sino ang makakakuha ng Michelin stars sa buong mundo. Nobyembre 15. Alas 3 ng hapon. Sumakay kami ng Air France mula Derry Airport sa New York papuntang Paris. Tapos na ang 5 araw na expo at tahimik nilang pinag-uusapan ang pag-unlad ng American food. Ngunit 3 oras matapos lumipad, nag-anunsyo ng emergency ang kapitan. May namumuong kategory 5 na bagyo sa Atlantic na papuntang Europa na may dalang hangin 250 km/h. Sarado ang mga airport sa Paris, London, at Frankfurt. Biglang tumahimik ang buong eroplano. Gulat na gulat ang mga culinary masters sa biglaang pagbabago ng schedule, lalo na si Emile Giraud na may napakahalagang Michelin meeting kinabukasan. Nag-anunsyo ulit ang kapitan,
ang pinakaligtas at may pinakakumpletong pasilidad na airport na kayang tumanggap sa kanila ngayon ay ang ILE sa Manila, Philippines. Iba-iba ang naging reaksyon nila. Mga kababayan, pakinggan nyo ito, alam nila ang mga magagandang beach natin, pero sa usapang pagkain. Karamihan sa kanila ay may matinding bias at yabang na ang pagkaing Asyano ay second-rate lang at hindi mapapantayan ang French cuisine. Nag-aalalang nagtanong sa akin si Sophie Martin, may maitatawag ba tayong fine dining sa Pilipinas? Napabuntong hininga naman si Andre Moriu at sinabing, pagtiyagaan na lang natin ang pagkain na parang sa murang karinderya sa Paris. Grabe ang pagmamaliit nila sa atin. Pero dumating ang turning point noong dinner time. Ang menu ay inihanda ng isang sikat na Filipina chef para sa flight na ito bilang isang fusion ng lutuing Pilipino at Pranses. Unang inihain ang isang appetizer sa isang magandang platito, kinilaw na tanigi na may saktong asim ng kalamansi at sili. Maingat na tumikim si Emir Giraud at biglang nanlaki ang mga mata niya. Ano ito? Gulat na tanong niya sa akin. Ipinaliwanag ko na ito ay kinilaw, isang tradisyonal na Filipino appetizer. Napatunga nga siya at sinabing ang fresh na texture at malinis na lasa nito ay kayang makipagsabayan sa pinakamahal na French gourmet. Susunod ang mainit na sabaw, isang masabaw at napakalinamnam na chicken binakol na pinakuluan ng napakaraming oras sa sabaw ng buko, kasama ang sariwang gulay. Humigot si Marcel Leblanc at napanganga. Ang sabaw na ito. Ang tapang at lalim ng lasa, ano ito? Ibang-iba sa French consomme, may kakaibang sipa na yumayakap sa sikmura. Ang main dish ay inihaw na lapu-lapu na may masarap na toyomansi at sinangag. Tumikim si Andre Moriu, tumahimik ng ilang segundo, at sinabing, paano nila niluto ang isdang ito? Walang butter, walang heavy cream, pero napaka-elegante at linamnam ng lasa. Isa itong himala. Ang huli ay dessert, isang espesyal na ube halaya na pinatungan ng siksik na leche flan. Ang tamis ng flan at ang linamnam ng ube ay may perpektong balanse. Napabulala si Jacques Bernard ng Wine Council. Ang pagkakaisa ng lasang ito ay parang isang napakamahal na vintage wine. Hindi ko inakalang may ganitong kasopistikadong panghimagas sa Asya. Nakakatuwang isipin na ang mga taong minamaliit ang pagkain natin kanina ay ngayon naglalaway sa ube at leche flan. Matapos ang pagkain sa eroplano, nagbago ng 180 degrees ang tingin nila sa Pilipinas. Bulong ni Emir Giraud, siguro masyado nating minamaliit ang kultura ng pagkain sa bansang ito. Sa natitirang 8 oras ng biyahe, inulan nila ako ng tanong tungkol sa mga sangkap ng Pilipinas, ang konsepto ng sabaw, paggamit ng suka at toyo, at ang kultura ng budol fight at salo-salo. Nawala ang kaba nila, napalitan ng matinding pananabik. Paglapag sagnay ng 2:00 ng hapon, nakatingin si Emir Giraud sa mga kalsada ng Metro Manila. Ibang-iba ang ganda nito sa Paris, sabi niya. Siguro pati ang pagkain nila ay higit pa sa imahinasyon natin. Pagdating sa 5-star hotel sa Yis, may unang maliit na sorpresa na nag-aabang. Mainit silang sinalubong ng staff na nakangiti, "Welcome to the Philippines, sir. Pagod po siguro kayo sa mahabang bayahe." May nakahandang mainit na salabat, ginger tea, at sariwang ensaymada sa kwarto nila. Naiyak sa tuwa si Sophie Martin, dahil kahit daw sa 5-star hotel sa Paris, bihira ang ganitong ka-warm na pag-welcome. Humigot si Andre Moriu ng salabat at napasabi, ang tapang at lalim ng aroma nito ay parang pagtasting ng isang mamahaling alak. Kinagabihan, dinala ko sila sa isang high-end private Filipino dining sa Makati. Pagpasok, namangha sila sa eleganteng ambience. Sinalubong sila ng may-ari gamit ang matatas na English. At nagulat si Emir Giraud sa pagiging humble ngunit profesional ng ating chef. Unang inihain ang premium na sizzling sisig na may itlog at kalamansi. Pagkagat ni Marcel Leblanc, inamin niyang ang galing ng pagka-prepare nito, walang lansa, malutong, at sumabog ang matinding umami na napakakomplikado at elegante ng lasa. Ang sumunod ay ang bringhe, Filipino paella, na nagpasindak kay Jacques Bernard dahil sa rich flavor at lagkit nito natalo pa ang pinakamahal na pat. Nang ilabas ang kare-kare at chicken pork adobo, umabot na sa sukdulan ang gulat nila. Ang huli ay isang napakasimpleng sabaw ng tinolang manok. Ang linis at tamis ng sabaw ay gumising sa kaluluwa nila. Pagkatapos kumain, seryosong sinabi ni Jacques Bernard,
50 taon kong hinabol ang perpektong French food, pero mayong gabi, nakatuklas ako ng isang bagong universo ng pagkain. Boom! Paglabas ng restaurant, iba na ang mga mukha nila. Sa loob lang ng 6 na oras sa Pilipinas, gumuho ang absolute confidence nila sa French cuisine. Bulong ni Emir Giraud, maling-mali ang pagkakaintindi natin sa pagkain ng Pilipinas. Hindi lang ito lutuin, isa itong pilosopiya, sining, at ang rurok ng gastronomy. Kinaumagahan, madilim-dilim pa, dinala ko sila sa Dampa Seafood Market. Pagdating pa lang, ramdam na ang ingay at buhay ng palengke. Ang dami at sariwang kalidad ng mga isda ay nagpatahimik sa kanila. Sabi ni Philip Garnier na manghang-mangha, kahit sa Central Market ng Paris, wala akong nakitang ganitong klaseng kasariwaan at organisasyon. Pinanood nila ang mga tindero na maglinis at maghiwa ng isda, ang respeto ng mga Pilipino sa ingredient ay nagbigay ng matinding emosyon sa kanila. Pagkatapos, tumikim sila ng sariwang inihaw na pusit at hipon na niluto mismo sa tapat nila. Baliw na baliw sila sa lasa at kasariwaan. Sumunod, pumunta kami sa isang century-old heritage restaurant para i-experience ang tradisyonal na salu-salo. Mula sa magandang plating ng mga appetizer na sumasalamin sa kasaysayan, hanggang sa masabaw na sinigang na hipon na labis na pinuri ni Marcel Leblanc dahil sa saktong asim na nakakagana. Ang main dish na crispy pata, ang lutong ng balat at lambot ng laman na may sausawan na toyo at suka, ay isang perpektong obra maestra. Nagtapos ito sa pansit canton at simpleng inihaw na manok na nag-iwan ng matinding satisfaction sa puso nila. Nagsalita si Emir Giraud, ito ang pinaka-nakakashock na karanasan sa 50 taon ko sa industriyang ito. Ang pagkaing Pilipino ay nabuo sa isang pilosopiyang ibang-iba sa French cuisine. Isa itong hiwalay na tuktok ng mundo ng kulinary. Kinahapunan, dahil sa request nila, dinala ko sila sa gumagawa ng sariwang lumpiang ubod. Pinanood nila ang maingat na pagbalot ng bawat isa. Sabi ni Prof. Claude Dupont, ipinapakita nito ang taas ng work ethic ng mga Pilipino. Kahit anong presyo ng pagkain, ginagawa nila ito ng may dangal bilang isang propesyonal. Kinagabihan, pinatikim ko sila ng sikat na street food, fried chicken at chicharon bulaklak. Nanlaki ang mata ni Jacques. Ang lutong sa labas at ang katas ng karne sa loob. Perpekto. Kahit deep fried, hindi nakakaumay. Sa ikatlong araw ng umaga, may nangyaring di inaasahan. Sumama ang pakiramdam ni Jacques matapos mag-almusal. Tumawag kami ng 911 at wala pang 5 minuto, nasa ospital na kami. Naiyak sila sa galing ng medical system sa Pilipinas. Napaka-accommodating at alaga ng mga doktor at nurse, ramdam nila ang mataas na kalidad ng serbisyo. Minor gastroenteritis lang pala. Pero ang pinaka-nakakagulat, ang pagkain sa ospital. Hinainan siya ng masarap at masustansyang arroz caldo na may malambot na manok at itlog. Hindi sila makapaniwala na pagkain ito para sa may sakit dahil sa sarap. Sa huling gabi, dinala ko sila sa isang lumang sikat na kainan ng beef Perez bilang farewell dinner. Habang kumakain, seryosong sinabi ni Giraud, sa loob ng 3 araw, nagbago ang buong konsepto ko sa pagkain. Ang ilusyon na French cuisine is number 1 ay wala na. Ang lutuing Pilipino ay ka-level nito, at sa maraming aspeto, mas higit pa. Pabalik sa huling araw, iba na ang mukha nila kumpara nung dumating sila. Punong-puno ng panghihinayang na hindi sila makapag-stay ng matagal sa Pilipinas. Bago sumakay, hinawakan ni Giraud ang kamay ko, salamat sa iyo, naranasan ko ang pinakamahalagang 3 araw sa buhay ko. Salamat at ipinakilala mo ang ganda ng pagkain Pilipino. Wala pang 1 linggo pagbalik nila, sumabog ang balita sa France. Dating Michelin Editor-in-Chief, pinuri ng wagas ang Pilipinas. Yan ang headline sa lahat ng dyaryo. Sa isang interview, sinabi ni Giraud sa buong bansa niya na ang Philippine cuisine ay tatalo sa French food sa ilang aspeto. Nayanig ang buong Europe. Dahil sa panukala ni Andre Morio, nagbukas ng isang high-end Filipino restaurant sa sikat na Ritz Hotel sa Paris, at naging fully booked ito palagi. Ang pinakamalaking pagbabago. Nirebisa ng Michelin Guide Headquarters ang standards nila para sa mga Filipino restaurants. Paglipas ng 1 taon, nakatanggap ako ng nakakagulat na balita, nag-organisa si Giraud ng isang 2-week official Philippine Culinary Study Tour at babalik sila sa ating bansa. Hindi na ito emergency landing, kundi sinadyang pagbisita.
Paglapag sa NE. Para silang umuwi sa sarili nilang bayan. Nakangiti lahat. Sabi ni Giraud sa akin. Binago ng 3 araw na yon ang buhay ko. Ngayon, gusto kong mas makilala ang kaluluwa ng inyong pagkain. Ngayon, patuloy ang Philippine Fever sa France. Laging puno ang mga Pinoy restaurant sa Paris, at para sa mga batang French chefs, ang makapag-training sa Pilipinas ay isang malaking karangalan. Ang bagyong nagdala sa kanila ay isang aksidente, pero nagdulot ito ng revolusyon sa pagitan ng dalawang bansa. Natutunan ko sa kanila na kailangan nating tanggalin ang yabang at bias, at buksan ang isip para tanggapin ang ibang kultura. Ang tunay na halaga ng pagkaing Pilipino ay hindi lang sa galing ng pagluto at lasa. Nandoon ito sa pagmamahal sa sangkap, pasasalamat sa panahon, at higit sa lahat, ang pusong Pinoy at pakikipagkapwa-tao. Ang mga diwang ito ang patuloy na bumibihag sa puso ng mga tao sa buong mundo. Ang kwentong nagsimula sa aksidenteng 72 oras, ngayon ay naging tulay ng France at Pilipinas. Napatunayan ko ulit na pagkain ang pinakamagandang tulay na nag-ugnay sa mga tao. Hanggang dito na lang ang kwento natin ngayon. 12 ng pinakamagaling na French chefs na pabagsak ng pagkaing Pilipino sa loob ng 72 oras. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito at proud kayong maging Pilipino, mangyaring i-like, mag-comment, at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood. Mabuhay ang Pilipinas!